Diba na? Dami namang example, ba't yung pagina? Relevant eh. Di ba? Lalo doon sa mga kinauukulan, alam nyo ibig ko sabihin. Why? Kasi ang sarap mamaluktot ngayon. Meron lamig-lamig. Oh. Madaling araw nga, pinatay na namin yung aircon kasi di namin kailangan. Ang lamig ng umaga. Ano ba naman yung ngayon ka lang di sisimba, di ba? Maintindihan naman ni Lord. Eh, yet nandiyan ka. Congrats! Mahalaga ba itong pinag-uusapan natin? Tignan nyo ha. Mami, ang pagkatapos sa preaching, sabihin nyo sa akin kung mahalaga o hindi. Bakit? Kasi sa totoo lang, maraming Kristiyano, binabaliwala ito. Why? Bastadong ine-emphasize yung biyaya na maintindihan ni Lord. Tama? Kaya maraming Kristiyano, disgrasyado. Why? Kasi masyadong binibigyang daan yung biyaya para gawin niya yung gusto niya. Tama ba ako? Aminin naman natin, doon na aabuso o Diyos eh. Eh, gano'ng kadalas naman yung gracious ang Lord eh. Gusto mong gamitin yung excuse para gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Kahit ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ito gusto ng Diyos. Hindi makakapagbigay kasiyahan sa Diyos. Ito yung pinakasimple. Makapagpapalungkot sa Diyos. Tama? Kasi pag hindi natin sinunod ang kalooban niya, ilagay mo sarili mo sa Kanya. Ano pakiramdam? Sa mga magulang na lang eh. Pagka sinusuway tayo ng mga anak, may sinabi ka, hindi ka sinunod. Ano pakiramdam? Masarap? Naku, medyo maliit-liit pa, gusto mo tirisin, hindi ba? Pingutin. Mga nanay, kurutin. May pamamaraan tayo para i-express natin yung displeasure natin sa ating mga anak. Tama? Kumusta naman tayo bilang anak? Hello? Mahalaga ba to? You tell me. You tell me. Ayan, magpapasko. Birthday ni Christ. And yet, marami sa atin, na-expect natin blessing galing sa Kanya. Sino ba may birthday? Hello? Hello? Kung si Christ, ano regalo natin? Ito hindi niya kailangan ng regalong material. In fact, di nga niya kailangan regalong pinansyal. Yun lang maging mabuting anak tayo, enough na regalo na. So ano goal natin kung magpapasko? Nag-iisip ka na kung saan kang party aatin. Nag-iisip ka na kung anong regalo gusto mo matanggap. Kaya nagbibigay ka ng hint doon sa mga magbibigay. Di ba? May listahan. Matanawa ng party ng Total Dev. Nag-exchange gift sila. Meron 3 wishes. 1, 2, 3. At pag binigay nung nakabunot kung ano yung iniregalo niya, ipapaliwanag niya bakit ito yung pinili niya doon sa 3. Alam niyo, habang nangyayari, iniisip ko, ang Lord kaya, may 3 kaya? Kasi kung may 3 ang Lord, palagay ko, alam ko na kung ano yung unang-una eh. Maging mabait ka lang, anak. Tama? Sapat ng regalo yon, maging mabait ka lang, anak. Why? Kasi aminin natin, madalas pasaway tayo. Yan, tumutumbok na si pastor. Kanina pa. Kung ngayon mo lang nararamdaman, medyo late yung sa'yo, reaction mo. Kasi kanina pa. Inumpisahan pa lang natin, medyo dapat tumama na eh.
Kasi aminin natin, hindi palagi nasusunod ng Diyos. Hello? So, mahalaga ba ito? Romans 12, 1 and 2. Gano'ng kahalaga ito? I doubt kung matatapos ko. Kasi may 3 punto para makita natin yung kahalagaan nito. Mahalaga ito, kung tunay tayong ligtas, kung tunay tayong anak, mahalaga ito. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, walang say sa lahat ito. In fact, pakiramdam mo, hindi para sa iyo yung mensahe. Kasi hindi siya titimo. Hindi siya tatalab. Kung hindi ka anak ng Diyos, wala kang espiritu ng Diyos para mag-convict sa iyo. Kasi kung meron mang dahilan kung bakit ka masasaktan, it's because of the Holy Spirit who is being grieved. And the process na nasasaktan ka is what we call conviction. Hello? Kaya kung to begin with, medyo tinatamaan ka, nasasaktan ka, that's a good sign, anak ka. Kasi feeling mo, para sa iyo yung message. Tama? Babalik tayo sa Romans 12. Naipaliwanag ko na ito to a great extent na naubos yung oras ko sa introduction pa lang, sa Romans 12 pa lang. Hindi yun yung preaching. Pero yun yung magli-lead sa atin para maintindihan natin gano'ng kahalaga itong pinag-uusapan natin. Para wag niyong baliwalain. Kung merong mensahe na dapat tumimo sa puso't isipan natin, dapat ito. Kaya medyo malungkot ako nung nag-umpisa tayo. Kasi halos kalahati lang kanina yung nag-umpisa tayo, di ba? Kalahati lang. Nagdatingan lang yung iba. Kasi wish ko, sana Lord, marami makarinig nito. Pero anyway, ang consolation ko, ang comfort ko, naka-record to, naka-video. Tama. So, pwedeng panoorin nung wala rito. And hopefully, maging pareho ang effect. Why? Kasi napakahalaga ng mensaheng ito. Bakit siya mahalaga? Ito na. Romans 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Handog habang nabubuhay. Huwag mong hintayin na ikaw ay maging bangkay. Kasi sa Old Testament, ang hinahandog, pinapatay. Sa talata natin, ang hinihinging handog, buhay. Bakit? Kasi kalooban ng Diyos na bawat anak ng Diyos maglingkod sa Kanya. Paglingkuran siya. Bigyang kasiyahan ang ating Diyos. Yan. Ito ang pakiguhitan yung sunod na word. Karapat, dapat, na, alam niyo sa English, yung word na service at saka yung word na worship are synonyms. Pareho ng kahulugan. Kaya sa modern translation, kasi sa King James, reasonable reasonable service. Sa modern translation, particularly sa NIV, worship yan. Yung service. Verse 2. Pinag-uusapan natin yung kahalagahan, ha? Verse 2. Kaya huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang
Ano sa English yung maunawaan? That you may prove. So, mahalaga ba itong pinag-uusapan natin? Una-una, napakalaga maunawaan natin ito. Napakalaga na maunawaan at maintindihan natin kung gaano kahalaga ito. Bakit? Kasi kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, dapat meron tayong tamang motivation. Na walang pinakamalaga sa buhay ng isang tao kundi masunod ang Diyos sa buhay natin. Di ba? Ecclesiastes, naalala nyo? Let us hear the conclusion of the whole matter pagkatapos ng buong book ng Ecclesiastes. Ang conclusion, eto, magtatapos na ako, sabi ng preacher. Let us hear the conclusion of the whole matter. Dalawang bagay. Fear God and keep His commandments. Why? Doon umiikot ang buhay ng tao. For this is the whole duty of man. Mahalaga ba itong pinag-uusapan natin? Mahalaga bang maintindihan at maunawaan natin ito? You tell me. So the word prove. Makalimutan nyo na lahat ng preaching, wag ito. Why? Kasi dito nakasalalay kung tunay kang anak ng Diyos. Mahalaga ba na we prove? Oh, yun na. 2 Corinthians 13. Second Corinthians 13 verse 5. You will notice as you read. Basahin ko muna sa English kasi para maintindihan nyo na may pinupunto ako na bakit mahalaga na sundin ang kalooban niya. Examine yourselves whether you be in the faith. Anong dating nung bungad, nung talata? Ano yung dating? Ano yung pinagagawa sa atin? Examine. Actually, the word examine is connected with the word prove. Kaya mo i-examine para mapatunayan mo. Kaya mo sinusuri para malaman mo. Mahalaga ba to? No. Sige na. Kristiyano ka ba talaga? Yun yung tanong. Sino nagtatanong? Si Pastor Bob? Kaya huwag kang magalit sa akin. Hindi ako nagtatanong. Kung medyo tatamaan ka, magalit ka sa salita ng Diyos. Kasi ang nagtatanong, salita ng Diyos. Saliksikin nyo, subukin nyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Kung kayo nga, sa English kasi, whether you be in the faith, kung ikaw nga ay nasa pananampalataya. Suriin nyo ang inyong sarili. Prove your own selves. The word suriin or the word prove dito sa verse na ito is the same word dun sa Romans chapter 12 verse 2. Kaya, at tinignan ko yung dictionary. That you may prove. The Greek word is the word dokimazo. Kasi tignan nyo, bakit natin kailangan suriin ang ating sarili? Bakit? Kasi walang ibang nakakalam niya kundi ikaw. Christian ka ba? O hindi? Hindi pa pwedeng iba sumagot niyan. Oo, Christian yan. Siguro, meron silang ibang basehan kung bakit nila masasabing ganun. Kasi, kung tunay kang Christian, makikita. Kumbaga sa kaso, may ebidensya. Talaga, Christian yan. Kasi ito yan, ito. May evidence. At bago maging hayag sa iba, yung pagiging Kristiyano mo, ikaw muna. Bakit? Kasi ikaw yung may katawan. So, the word dokimazo is to test. Kaya ngayong umaga, medyo magkakaroon tayo ng testing. Hindi sa katabi mo, ha?
kundi sa sarili mo. Christian ba talaga ako? Unang-unang tanong ko siya, may epekto ba ito naririnig mo? Ikalawang tanong, inuunawa mo ba yung naririnig mo? O lumulutang ang isip mo sa lakad mo mamaya? Mga nanay, yung ulam mamaya, hindi ko pa naluluto, mamimili pa ako. Kaya pa so magkaabot alas 12. To test, to examine, to prove. Ang bilis ni Ina. Kaya lang, hindi yan yung akin. To test by implication. Okay lang. Nabasa ko yan. By implication, to approve. Bakit mo ipoprove? Gusto mo maging totoo sa'yo. Na pwede mong i-approve, oo. Kristiyano nga ako. Ano yung pinupunto ng talata? Pwedeng matiyak ng isang tao kung Kristiyano siya o hindi. Yun yung pinapatunayan ng talata. Kaya yung mga nagpapanggap na Kristiyano na habang nandirito, makukonvict ng salita ng Diyos, hindi nila papansinin, wala na silang ibang pwedeng sisihin pag napunta sila sa impyerno. Why? Kasi we were given enough time to prove. Hello? Kaya yung sinasabi ko, nandiyan ka na rin lang, seryosohin mo na. Bakit? Kasi po pwede na nandiyan ka, wala rito isip mo. Kaya sabi ko, hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Yun yung punto ko. So it's about time that we prove ourselves. Test yourself. Examine yourself whether you be in the faith. So ano yung pagiging Kristiyano? Change of religion? It is a change of relation. It is a relationship with Christ. Ako ba'y anak ng Diyos? Kaya wag nating tanungin, ano religion mo? Kasi hindi yun yung tamang tanong. Ang tamang tanong, may relasyon ka ba sa Diyos? Pag sinabi, oo naman. Oh, saan pupunta ka lolo mo pag namatay ka? Pag hindi niya masagot yun, hindi siya Kristiyano. Why? Kasi whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kanino pinangako yan? To whomsoever believeth. So, what's the secret for a relationship? Faith. Kaya madaling ano eh. Ano pa relihiyon niya? Kahit ano pa ang kinasasalihan niyang grupo. Tanungin mo lang. Sa pupunta ka lolo mo pag namatay ka. Pag hindi niya masagot, share mo si Christ. Si Kristo ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan. May iba pang paraan? Oh, mahirap ba? What? Prove your own self. To prove, to scrutinize, to see whether a thing is genuine or not. Yung word na prove, ginamit sa pagtetest ng metal. Pag magsasanla ka ng alahas na ginto o pilak, tinetest. Yun yung word, dokoimazo. Bakit kinakailangan i-test? Kung ito ba'y tunay. Bakit mahalaga yun? Kasi maraming peke. At yung tunay, may halaga. Tama? Kapatid, ano ibig ko sabihin dito? Kung ano meron ka, wag mong baliwalain.
Why? Kasi kung tunay ka, mahalaga ka sa mata ng Diyos. Kayo mga nagwawala sa buhay, nagpapakalublob sa mundo, sa kasalanan, hindi niya minamahalaga yung relasyon niya sa Diyos. Wala siyang pakialam. At pagka ganun ang attitude ng isang tao na nagsasabing Kristiyano siya, magduda ka na kung Christian siya o hindi. Tama? Kasi anong tawag sa atin bilang mga anak ng Diyos? Tupa. Hindi baboy. Bakit? Anong katangian ng dalawa? Yung tupa, maputikan yan, hindi masaya yan. Hindi maglulublob sa putikan yan. Naputikan yan dahil sa paglalakad sa daanan, pero pasasaan ka, yung pastor niya, lilinisin siya pag nakauwi yan. At hindi siya masaya na marumi yung katawan niya. Ang baboy, on the other hand, hindi mo kailangan malinisan yan kasi doon siya nabubuhay. Doon siya masaya. Ako yung pagkakaiba ng dalawa. At ang sabi ng Lord, my sheep, hear my voice, I know them, napakalaga nung know them, kaya kilala ng Diyos. Kung sino yung tunay sa hindi. Kaya if ever kinakausap ka ng Diyos ngayon, dalawa lang yan. Kung anak ka ng Diyos na napalayo sa Kanya, gusto niya bumalik ka. Or, wala ka pa relasyon sa Kanya, baka ito yung pagkakataon na isang Panginoon, maging anak ka. Kaya huwag mong baliwalain. Mahalaga ba itong naririnig nyo? Naku. Walang kasing halaga. The word prove is to recognize as genuine after examination. Kaya minsan, kailangan tayong dumaan sa pagsubok. Minsan masusubok, ano pipiliin mo? Diyos o mundo? Alam mo yun kung sino example ko rito? Si Mrs. Lot. Kaya naalala niyo yung preaching na, remember, Lot's wife. Tatlong word lang yun, pero napakahabang message yun. Bakit remember Lot's wife? Kasi pwede ka magkamali. Mahalaga ba ito pinag-uusapan natin? Ito ang tutulong sa atin para huwag tayong magkamali. Kasi i-examine natin, ano ba itong pinipili ko? Tama ba ito? Lumabas sa Sodom, bago gunawin ang Sodoma. Lumabas sa Sodom, yung pamilya ni Lot. Hopefully, kasama dapat yung kanyang asawa. Pero naiwan si Mrs. Lot. Bakit? Hello? Pinatunayan lang ni Mrs. Lot kung nasan yung puso niya. Kasi palabas mo siya eh. In fact, ilang kembot na lang eh. Hindi nakapagtataka, nagpahuli siya. Di siya sumabay. Naalala niyo yung mga hamon ko sa preaching? Malayo na yung iba, nandiyan ka pa rin. Something is wrong. Umarangka na yung iba, malayo na, ikaw lilinga-linga ka pa. Bumuhos yung asupre, bumuhos yung puot ng Diyos sa Sodom. Maiwan siya. Why? Kasi mabagal siya maglakad? Napilay ba siya? May nakalimutan siya para balikan? Hindi. Yung pinagbawal ng Diyos na wag mong gagawin, ginawa niya. Ano yun? Lumingon. Actually, yung paglingon is not yung literal na lingon. It is a figurative way of saying, ayaw niyang iwan ng Sodom.
Yun yung sinasabi natin every time na may pinabibitawan sa ating kasalanan, ayaw mong bitawan. Yun yung ibig sabihin nun. Ayaw mong iwan. Mahalaga ba to? So yung word na prove, pumapasok na niya. Naalala niyo yung 3 kong C? Every time may pangangaral ng salita ng Diyos, the Lord is giving us the chance to make a choice. Yun yung prove. What do we do now? Ngayong naririnig mo to. What do you choose now? Ngayong naririnig mo to. Will you allow this truth to change you? Kasi kung paglabas mo rito, walang nabago, something is wrong. So nakuha niya? Prove your own selves. Know ye not your own self? That Christ is in you. So, ano yung dapat natin i-prove? Yung relasyon natin sa Panginoon. Ikalawa, kung nasa atin ba ang Panginoon? How do we know kung nasa atin ang Panginoon? Nangungusap siya ngayon. Yun yung isang proof na nasa atin ang Panginoon. Itong katotohanan na naririnig mo, sinasampal sa mukha mo. Grabe naman, Pastor, sinasampal. Oo, kasi minsan nagtutulog-tulugan tayo eh. Tama! Nung hinampas ka na ng nanay mo, pinukpo ka ng walis. Bakit ka pinukpok? Bakit ka hinampas? Eh, ayaw mo gumising eh. Eh, may pasok ka. Tapos sisisihin mo nanay mo, di ka ginising. Tama. Sumaraga ba to? So, hindi ako kung tatapusin ko pero magbibigay ako ng 3 dahilan. Actually, nabigay ko na yung mga talata. Ang kulang na lang doon, paliwanag. Bagamat na ipaliwanag ko, pinanood ko yung last preaching. Ay, hindi ko na pala pwede balikan kasi nasabi ko na. Pero hindi. Hindi pa ako kumbinsido. Kailangan pang palawigin. Agree kayo? Unang talata. Mateo 7. Mahalaga ba to? Mahalaga ito kasi dito natin matututunan kung kikilalanin ba tayo ng Diyos. Kasi maraming nasa religion, balang araw. Pag nag-roll call, sasabihin na, Lord, present! Nagpe-present siya, di pa tinatawag pangalan niya. At kahihintay niya, pati siya natawag. Lumapit siya. Lord! Baka nakakalimutan niyo ako. Ako yung... Hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. So meron akong punto, bakit ko sinabi yun? Hindi ako nangahatol. Kasi hindi lahat ng nasa simbahan, kasamahan. Agree kayo? Bagay, kahit di kayo mag-agree, hindi ko problema yun. Why? Kasi yung unang-una na nagpapatunay na napakalaga nito is the word recognition. Will the Lord recognize us? Kasi, naalala niyo yung Matthew 7:21? Oh. Hindi lahat. Yeah. Hindi lahat na tumatawag sa akin, nananalangin, no? Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Hindi lahat. Kaya hindi lahat na nagsasabi Kristiyano siya, kasama. Hindi lahat. In the first place, hindi lahat welcome. Sino lang yung welcome? Ayun. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So, mahalaga ba itong pinag-aaralan natin?
So, tignan nyo kung hindi mahalaga. Kasi yun lang yung requirement. Oh, pastor, ibig sabihin, kailangan sumunod ka sa kautusan para maligtas ka. Hindi. Kasi hindi yung pagsunod ang nagligtas sa'yo. Pananampalataya pa rin. So, sino mang sumampalataya ay hindi mapapama ko, di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ano yung sinasabi dito? Kundi yung sumusunod. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi mo kinikilala ang Diyos, hindi ka susunod.